Nakatago sa pagitan ng Bundok Banaaw at baybayin ng Tayabas Bay ang isang bayan ng kagandahan. Tinatawag nila itong Art Deco Capital. Dito makaka-adventure sa Sariaya, bawat sulok ay nagkikwento ng mga taon ng dekada 1920 at 1930 na kung saan isang panahon ng karangyaan at masilimuot na disenyo. Dito mga ka-adventure along Maharlika Highway at sa poblasyon ng Sariaya, Quezon, matatagpuan ang isang parish church na itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. At itong simbahan na nakikita natin sa ngayon mga ka-adventure ay itinayo pa po noong 1748. Sa pagpasok nila mga ka-adventure sa pintuang ito ay napapaloob dito ang kwento ng 400 years na history. Mula mga ka-adventure sa early settlement nito noong 1599 hanggang sa pangyayari doon sa Tumbaga noong 1743, ang simbahang ito ay hindi lamang gawa sa stone and bricks, kundi mga ka-adventure ay itinayo ito sa matibay na pananampalataya ng mga taga rito sa bayan ng Sariaya, Quezon. So as of now mga ka-adventure ay nandito na tayo sa mismong municipal hall ng Sariaya, Quezon. Matatagpuan mga ka-adventure sa harap ng Parish Church ng Sariaya, Quezon. Ang gusaling ito ay itinuturing na pinakamahalagang arkitektura dito sa ating bansa. Itinayo pa mga ka-adventure panahon ng mga Amerikano ang munisipyong ito na nagpapatunay kung gaano kasagana nung araw ang bayan ng Sariaya, Quezon. During American era mga ka-adventure, ang bayan ng Sariaya ay may tuturing talaga ito na golden age na sa panahong ito, ang simpleng bayan ay naging isang mayaman na bayan dahil sa malaking demand ng coconut products. Kilala mga ka-adventure ang bayan ng Sariaya dahil sa mga magaganda nitong ancestral houses. Mga nagagandahang heritage houses na naglalarawan kung gaano kasagana ang pamumuhay ng mga taga Sariaya nung panahon ng mga Amerikano. At dito mismo mga ka-adventure sa along Maharlika Highway, dito matatagpuan ang isa sa nakakaagaw ng attraction kapag dumadaan sa dito galing Bicol. Itinayo mga ka-adventure noong 1931 at matatagpuan dito sa Maharlika Highway katabi ng Parish Church at ito yung mga ka-adventure ang dating tahanan ng gobernador ng Tayabas. Ang bahay na ito ay dinisign ni Andres Luna de San Pedro, anak ng national artist na si Juan Luna. Halos karamihan talaga mga ka-adventure dito ng kabahayan ay puro talaga ancestral house.
malapit sa kanilang municipal hall, talagang matatagpuan ang napakaraming ancestral houses. Dito mga ka-adventure sa Rizal Street, Corner Dalis Street, matatagpuan ang Don Catalino Rodriguez Ancestral House na mas kilala din bilang Villa Sariaya. Pag-aari mga ka-adventure ng dating mayor ng bayan ng Sariaya at itinayo noong 1922, ang bahay na ito mga ka-adventure ay isa sa 3 designated heritage houses ng National Historical Commission dito sa bayan ng Sariaya. At isa mga ka-adventure sa nakaka-amaze dito ay yung mismong school ay sinauna din yung design ng building. Sabi nga daw mga ka-adventure, at kung mayroon mang isang pinagmamalaki na ancestral house dito sa Sariaya, Quezon, ay itong Gala Rodriguez Ancestral House. Pag-aari mga ka-adventure ni Dr. Isidro Rodriguez at Doña Gregoria Gala. Ang bahay na ito ay tinayo pa noong 1930 at idinisenyo ni Juan Lactil. At dito mga ka-adventure sa Argente Street, dito matatagpuan ang isang tila guho or gumuhong lumang bahay. Sa kabila mga ka-adventure ng magagandang kabahayan dito sa bayan ng Sariaya, ang bahay na ito ay tila ipinatayo pa panahon ng mga Espanyol at ito po yung dating bahay ng dating Gobernador Silio Don Roman Reynoso at kanyang asawa na si Doña Eduarda Rodriguez. Masasabi mga ka-adventure na ang buhay sa Sariaya, Quezon noong 1930 ay isang panahon ng hindi kapanipaniwalang pagkakaiba. Ito mga ka-adventure ay isang lugar ng kagandahan ng sinaunang panahon at biglaang kayamanan ng bagong kasaganaan. Kaugnay nito mga ka-adventure ang malalim na kaugat ng mga tradisyon na pang-relihiyon. Subalit mga ka-adventure, pagsapit ng December 7, 1941 ay habang naglalakad ako mga ka-adventure dito sa kalye ng Sariaya, Quezon, napagtanto ko mga ka-adventure na hindi lang ito basta mga lumang bahay. Ang mga ito ay nakaligtas na sa iba't ibang panahon. At kung makakapagsalita man mga ka-adventure ang mga bahay na to, marahil ay sasabihin nila sa atin na pahalagahan natin ang kwento bago pa man ito maglaki. So, dito tayo ngayon mga ka-adventure sa isang overpass na kung saan galing dito ay tanaw na natin ang mismong or nasa baba nito yung mismong public market. At ganito mga ka-adventure ang mga tanawin na makikita nila dito along Maharlika Highway. Sabi nga daw mga ka-adventure, isa sa reason kung bakit hindi nagkakaroon ng widening
dito sa town proper ng Sariaya, Quezon ay para ma-preserve ang mismong mga heritage houses na madadaanan. At dahil dito mga ka-adventure ay isang bypass road ang ipinatayo. At dito na tayo mga ka-adventure sa mismong diversion road or bypass road ng Sariaya, Quezon. At ang kalsadang ito ay usually dinadaanan na ng mga motorista na biyahin dito. Before we end this video mga ka-adventure, marahil ang bayang ito ay tinatawag na Art Deco capital, but for me, it's a town that refused to let its beauty to be forgotten. Isa itong paalala mga ka-adventure na ang kadakilaan ay hindi kailangan maging bago. Kailangan lang itong mahalin. And that's all for this vlog mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next